Na-late na naman ako sa pila. Pero di bali ng late. Kasi meron pa rin tayong makukuha or mabibili dito sa Haviki Ruwakar, dito sa Waste Food. Na talaga ako kay Nico. Nilagay ko na dito yung ibang fruit. Nagutom ang aking amo. Worth 10 euros. Sobrang bigat talaga ng bag. But that apple is for throwing. Don't have an alternative. Kita nyo ba yan, guys? Sobrang dami, di ba? Nakakatuwa talaga din sa Haviki Ruwakar or doon sa waste food. Hi guys, maayong gabi sa tanan. Alam nyo ba, na-late na naman ako sa pila. Pero di bali ng late kasi meron pa rin tayong makukuha or mabibili dito sa Haviki Ruwakar, dito sa waste food. Sobrang lamig ngayon, -13. Malamig guys. Pero madilim pa rin dito sa Finland. But it's okay. Kaya natin yan. Konting panahon na lang at magsispring na rin dito. Sa 5 o'clock na ng hapon, mahaba-haba rin ang pila. And walang tao sa likod ko. So ako talaga ang pinakahuli ngayon. Baka mamaya meron pang dumating. Sa sobrang bigat guys, nagpatulong na talaga ako kay Nico. Yung bag na yun guys, hindi ko talaga siya kayang bitbitin. Binawasan ko na nga ng laman kasi nilagay ko na dito yung ibang fruits. Oh. Ong semahado sila. Okay. Sobrang dami kong napamili guys. As in. Sa halagang 10 euro lang. Sabi ng kapatid ko, dyan daw sa Philippines kasi nasa Pinas siya ngayon. Sobrang mahal daw dyan ngayon sa Pinas guys. Yung 1,000 daw parang snack lang. Hay nako. Imagine na lang yung mga ibang talaga hindi ganun kalaki yung income. Mas nahihirapan talaga sila for sure. Kasi nga sobrang mahal ng bilihin dyan sa Finland, dyan sa Pilipinas. Pero dito din talaga sa amin sobrang mahal din. Kaya once in a while pupunta talaga ako dito sa Haviki Ruwakar kasi nakakatipid talaga kami dito. Tsaka sobrang dami kong napamiling mga prutas. Papakita ko sa inyo mamaya sa bahay. Uwi muna tayo kasi malamig. Kararating lang namin ng bahay guys and nagutom ang aking amo. Nakakita na siya ng orange doon sa mga napamili namin sa 10 euro. Ayan, binubuksan niya na yung isa. Ayan, nagutom na guys. Bayaan lang yan siya pag mag-open yan siya ng makakain niya. Kasi kagaling lang niya ng school. Bago kami pumunta dun sa 10 euro, sinundo namin siya. Ayan. Ganyan kasi talaga yan siya. Kapag pagdating ng bahay, dapat magsasnack yan siya. So, yan yung nakita niya. And fruit lover din talaga si Anika. Kaya, okay talaga na bumibili kami ng fruits doon. Hindi na talaga ako masyadong bumibili ng fruits sa store. Doon na halos sa Haviki Ruwakar kami bumibili. Na lahat guys, yung mga napamili namin doon, worth 10 euros. Sobrang bigat talaga ng bag. Kaya buti na lang talaga, meron pa yung balde ko na ginagamit ko sa mushroom picking. Andun sa car. Kaya nilipat ko yung ibang fruits dyan kasi hindi ko kayang bitbitin. Tapos, yung nalipat ko na, hindi ko pa rin talaga kayang bitbitin itong bag kasi sobrang bigat. So, tinawag ko talaga si Nico. And, ayan na nga yung laman ng aking bag. Isa-isahin natin to mamaya. Ito pa dito. Yan o. So, dalawang bag. Yung isa medyo maliit. Tapos, itong malaki. Tapos yan. Tapos may nakuha din pala ako na bulaklak. Ito yung flowers na nabili ko doon guys. Kasama ito doon sa mga napamili ko. Yan. Nilagyan ko siya agad ng water. Kasi, parang na warag na kuan man guys, warag na matay-matay naman yung naong kay warag tugnaw mo kay sa gawas. Yan, parang nalamigan kasi talaga siya kaya inano ko talaga siya ng water agad-agad. What are you eating, Daddy? Hyvä. Mikä on hyvä? Tämä. Oh, but that apple is for throwing. Ei ole mitään vika. Huh? There's no problem. No ei. Tommonen joku, mut niitä on ihan ehissäkin. Okay. There's a few, or like there's a small spot that is like a
Like bunog. What is bunog? Like there's a bruise. Yeah, but it's still Mitä good. on ihan ehjä. Huh? Is it good? Hmm? But Finns throw that one. Mutta arvaa mitä. Yeah. Koska, In englanniksi. because I don't have an alternative. There's no option. No, actually this is very normal. It's normal. Hyvä. We have a lot of that for the juice. Hyvä. Gutom na talaga yung dalawa guys. So si Nico is nag-open na rin talaga siya ng kanyang orange. Tsaka yung ganito. Ano yan? No. What is this? Mandarin. Mandarin vai Okay. clementine. Clementine. Yo, I think this is cat in my in Philippines. We have a lot of this from China. Cat. Yeah. Yan. Gutom na talaga yan I don't sila. know how you guys opening this the way do Yeah? it like this. I usually cut it. Galing lang ni Nico sa labas guys. Dinala niya itong mga firewood dito sa loob ng bahay namin. Kasi nga kailangan namin ng firewood dito sa aming oven. Tignan nyo yung some of the orange peel nilagay ko dyan para maging mabango yung amoy ba. Sobrang mabango din talaga yung amoy ng na susunog na balat ng orange. So dagdagan natin ito ng kahoy kasi merong space doon na konti. Oh. Grabe guys, sobrang dami ko palang napamili for worth 10 euros. Yan o, yung nasa likod. So isa-isahin natin lahat-lahat. Ano-ano yung mga napamili ko doon kasi sobrang dami. And sobrang bigat talaga ng bag. And kinailangan ko talagang bawasan yung laman ng isang bag. Tapos tawagin si Nico para buhatin yung bag. Kasi hindi ko talaga siya kayang bitbitin. Nabubulol na ako. Sobrang bigat talaga ng bag guys. Kasi sobrang dami ba naman na napamili ko doon for just worth 10 euros. And I'm so happy kasi sobrang laking tipid dito guys. Akalain nyo ba naman to? Yan lahat na nasa likod. So isa-isahin natin ano-ano yung mga napamili ko doon. Everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president, too, everything go brekete. Everything go brekete. Everything go brekete. If I be ordinary president. Kita nyo ba yan guys? Sobrang dami, di ba? Nakakatuwa talaga din sa Havikiri-Waka or doon sa waste food. Kasi sobrang dami talagang pwedeng bilihin doon. Tsaka sobrang laking tipid talaga. As in, na-amaze talaga ako every time na pumupunta ako doon and bumibili ng pagkain. Kasi almost hindi ko na kailangan talaga bumili sa store except for some of the items na hindi ko doon nabibili. However, itong mga pagkain na ito guys is patapon na pagkain na ito dito sa Finland kasi waste food na ito. Say hi! Moi. Hi. Nico is going to the forest kasi he's going to hunt for a Dear. deer. Okay, hunt well. Enjoy hunting. Joo. May Havikiri-Waka guys na ito dito sa Finland or yung mga pagkain na waste food na kasi hindi na siya pumasa sa kanilang standard. Di bali nang hindi pumasa sa kanilang standard, basta pwede pa panglaman ng tiyan, bibili at bibili pa rin talaga ako doon. Diba? Sobrang dami nito. Sino mang bibigay sa akin ng ganito karaming pagkain for just 10 euros? Kahit saan sa buong mundo, sobrang mahal talaga ng pagkain. So, isa-isahin natin to lahat-lahat guys, ano yung mga napamili ko doon. Dito tayo na side mag-start guys. So, meron ako ditong burger buns. Yan o, 4 yan. Tapos yung pula or yung sweet buns. Tapos yung mga pastry pies. Nakabalot na siya ng ganito guys kasi kapag binigyan sila ng mga bakeries, hinati-hati nila, pinoportion nila para magkasya siya sa lahat. And meron din itong para siyang pandesal sa atin. Ganyan. Pero medyo matigas siya. Hindi siya ganun kalambot kagaya ng pandesal dyan sa Philippines. And of course, kumuha din ako ng Ruiz Leipa. Nakatikim na pala yung nanay ko ng ganito kasi yung umuwi yung kapatid ko sa Pinas recently. Nagdala siya ng ganito and nagustuhan ni mama. Kasi nga, yung mga tinapay dito guys, wala siyang sugar. So, masarap siyang ngat-ngatin. Para siyang, pwede siyang gawing snack.
halos mga tinapay dito sa Europe, guys, wala talagang sugar kasi I don't know why, but yun talaga yung traditional nila. And tapos dito mga kaurale pa ito, guys, or yung mga tinapay na meron siyang halo na flour and yung oats. So kaura lepa. Tapos itong dark is Ruiz lepa. Ito, Ruiz din ito, pero medyo light na siya. Pero ito yung dark talaga na Ruiz. Ito na yung pinaka-original talaga na color ng Ruiz kasi medyo dark talaga yung color ng Ruiz na flour din. Tapos nung palabas na ako, guys, nag-offer sila kung coffee or tea. Eh marami pa naman kaming kape. So sabi ko, tea na lang yung sa akin kasi nagbabaon din si Nico ng tea kapag pumapasok siya sa work. Akala mo may office, pumapasok, sa forest pala yung work ni Nico. So, kapag nag-work si Nico, guys, nagbaon siya ng kanyang tea. Tapos, kumuha din ako doon or nakabili din ako doon ng Kuoho Kerma or yung Wispy Kerma or whipping cream ito, guys. Whipping cream. Pwede itong gamitin panggawa ng leche flan instead of ng evaporated milk. Kasi medyo mahal ang evaporated milk dito. Kaya ito, pwede ito siya. So, ito din is, pwede din siyang gamitin para sa coffee. Tapos dito, meron akong dalawang mushrooms na champ, Suomalainen Ruskia Herkku Sieni. This is a Finnish mushroom. Champ yung kanyang brand. Yan. Masarap ito, guys. So, pwede itong balutin or ihalo sa karne. 'Di ba? O, ganon. Mag-try tayo gumawa ng something out dito sa gamit itong mushroom na to. Pero mayroong pagkain dito sa bahay. Nagluluto ako siguro today. I'm not yet sure. Pagkakayanin ng oras. Dito talaga ako naka-jackpot, guys. Kasi ito, Karyalan Paistiliha. Ito yung ginagamit na karne pang gawa ng kanilang pata or yung Karyalan Paisti. Tingnan nyo yung price, 11 euros and 60 cents, 'di ba? Dito pa lang, panalo na kasi 10 euros lang naman yung budget natin. Tapos ito is 11.60. Tapos hindi lang isang karne, dalawang karne. 'Di ba? Dalawang karne. Ito is ano ba ito? Parang pork ito. Yes, this is also pork, yung maninipis lang siya na fillet. Tapos meron din ako doong nabili na ganito, guys. Hindi ko pa ako nakatikim ng ganito ever. Actually, mag-expire siya on February pa ito mag-expire. Yan February 14, 2024. And andun siya sa Haviki Ruwaka because natanggal na yung kanyang vacuum. Yun lang yung rason. Ganun sila ka-tight sa kanilang quality assurance nila. Kasi kapag natanggal na yung vacuum, guys, mawawala din yung kanyang yung parang pang-preserve niya ba? Kasi dapat yung mga karne, naka-vacuum seal talaga yan. Tapos yung mga ganitong karne, guys, hindi ito naka-vacuum seal. Nakarap lang ito ng cling film sa taas. And ma-expire ito sa kanila. Pero sa Pilipinas, wala man expiration ng karne. Uy, ginalangaw pa gani ang karne, di ba, sa palengke. Pero ito, guys, sa Finland, kapag mga ganito na hindi naka-vacuum seal, mabilis siyang masira. Kaya mabilis din yung kanilang yung pag-expire. Pero actually, okay pa naman itong karne. Never kami na sumakit yung tiyan namin dahil sa kakakain namin ng karne or kakakain namin ng mga waste food galing doon sa Haviki Ruwaka na binibilhan namin. Tsaka ito din, meron talaga mga expiration yung kanilang mga karne. Di kagaya dyan sa atin sa Philippines na may double dead pa nga. Ewan ko kung meron pang bang ganun, guys. I'm not sure. Pero di ba yung mga natin sa palengke, hindi naman yan naubos agad-agad that day. Pero pwede pa nila yan ibenta. Nilalangaw pa nga sa atin, di ba? Ganun talaga yung kanilang standard. I don't know why, bakit ganun, pero ganun talaga. First time ko rin pala nakabili doon ng rice. Ito is instant rice na ito, guys. Ilalagay mo lang ito sa microwave yata for 2 minutes. Tapos luto na siya. So, ito yung mga rice na ganito. Maganda itong pangbaon kasi luto naman ito siya. Yan, Yan. Yan, luto na ito siya, guys. Natanggal yung kanyang vacuum seal kaya hindi na siya pasa doon sa kanilang standard. Mga ganun talaga usual kapag yung seal ng food is na sira na, hindi na talaga yan siya papasa sa standard. Kaya
Havikiruwaka na siya or waste food. Tapos, nakabili din ako doon ng dalawang mushroom, yung Hercus Yeni. Yung mushroom guys na nakukuha sa forest or parang ganito siya na mushroom. Hercus Yeni ang tawag nila. Ito is salad ito. So, dalawa yung nakuha ko. So, I'm planning na yung isa is ito yung kakainin. Tapos yung isa is pwede namin siyang ilagay sa freezer para ma-save namin another day para meron kaming mushroom salad. Nakabili din ako doon guys ng protein drink. Ito siya guys, mag-expire siya ng May 1, 2024. But since merong something na natanggal dito sa taas niya, tapos yung kanyang yung seal niya nga dito sa taas, okay pa naman siya, close pa naman siya, hindi naman siya nabubuhos. But since yung isang seal niya sa taas is natanggal na guys, kaya ayun, nasa Haviki na siya. Tapos itong tatlong Starbucks na coffee, magbabaon ako nito sa work ko kasi meron akong 2 araw na long day ako sa aking trabaho. So kumuha ako ng 2 shift in 1 day. So meron akong kape para hindi ako antukin sa trabaho, di ba? May energy tayo. Tapos merong salad na greens. Itong mga greens guys, salad na nga, greens pa. Ito usually ginagamit namin para sa aming tinapay. Hinahalo namin sa tinapay. Dito naman na side is nakabili din ako ng 2 klase na berries. Strawberry and itong blueberry. Sobrang tagal na namin hindi kumakain ng strawberry pala. Actually, mga strawberry na na-pick namin last year doon sa strawberry farm. Nasa freezer pa. And pwede akong gumawa ng smoothie. But ito, kakainin na namin to ng fresh. For sure, ito mauubos to agad-agad din Nico and Anika. Actually, di ba kumain na nga sila ng fruits? Kasi dito sa bahay, ang pinakamabilis talaga na pagkain na nauubos is yung tinapay and yung fruits talaga. Kaya, hindi talaga ako manghihinayang na bumili doon sa Havikiruwaka or doon sa food waste kasi sobrang daming fruits and yung mga tao dito sa bahay, kaming tatlo, is sobrang matakaw talaga sa fruits. Alam nyo ba na si Pimo, kumakain din niya ng vegetables like yung carrots and sometimes yung banana, tinitikman niya. Pero yung other stuff, hindi pa naman niya gusto. And meron din siyang sariling panlasa, maarte din talaga yung aso namin. Sobrang dami kong napamili doon ng mga citrus guys, and some of the apple sini or itong oranges is kinain na ni Nico. Sabi ni Nico, anong problema dito? Bakit na siya andoon sa Havikiruwaka? Sabi ko kasi parang nalumping na siya o parang na ganun ba? Hindi na siya ganun kabilog. Kaya tapos medyo na rin siya, humok na siya guys. Pero actually okay pa yan siya sa loob. Okay pa yan siya sa loob. Ito, napakasarap nito gawin sa juice. Actually, di ba, nakita nyo kanina, kumain na nga si Anika ng isang ganito. Si Nico din. Tapos, yung mga apples, guys, sobrang dami. Tapos, ito pala, ito yung mga lime. Sobrang daming lime. Actually, pwede pang kumuha ng sobrang daming lime. It's just that, hindi ko na kayang bitbitin. Kaya, hindi na ako kumuha. Ito lang yung mga kinuha ko. Kumuha din ako ng konting patatas para gamitin ko sa pagluluto. Actually, nagpaplano ako gumawa ng kalderetang kabayo talaga. So, ito meron ng patatas, merong paprika, so carrots na lang ang kulang. So, yun na lang ang bibilihin ko sa store, yung carrots na lang, di ba? Tapos, meron ng 2 klaseng paprika. Hindi na ganun kagandahan yung paprika, guys. Meron na siyang, kulubot konti, pero nakakain pa naman yan. Pwede pa naman yan siya panglaman ng tiyan. So, sobrang daming apples talaga. Last time guys, yung nakabili kami ng ganito doon sa Havikiruwaka, yung iba doon is, ginawa ko siyang preserved, yung nilalagay sa mga pastries. Hindi ko lang na-share yung video kasi nga, minsan talaga tinatamad din talaga akong kumuha na videos ng mga ginagawa ko sa bahay. And I do not have space on my phone, kaya di ko rin yun nakuha na ng video. Pero ito guys, pwede itong i-juice. And ito yung apple na magandang gawing pang filling sa mga pies kasi medyo firm siya. Medyo nalamog lang siya, na ganyan siya guys. Oh. Parang nabunog ba siya guys, nagka-bruises. Pero okay pa naman yan siya, oy. Lalo na kung i-juice namin ito. Sobrang sarap nito, guys. Napaka, niya, matamis na, maasim-asim konti. Hindi talaga siya sobrang maasim, pero matamis-tamis talaga siya. And firm talaga yung texture ng apple na to. Masarap siya talaga pang baking. Dito na side naman is a different kind of apples. Ito sobrang dami nito and sobrang dami din kinain ni Nico nito today. Parang 3 ganito yung kinain niya bago siya umalis guys. Tapos, ayan sobrang dami.
Oh, wala pa man daot si Auntie. Uy, ampot ang ano, gilabay man si Auntie Apple. Uy, Auntie Apple. Ay, Apple pala yung pangalan ng kapatid ko. Auntie Apple. Tita Apple. Yan o, nagka-bruises lang yung iba guys. But this is still fine. Kasi kapag ginus namin to, wala na. Na guys, sulod na sa among tiyan, busog na kay miana nya. Kuan ra ba, warag ulit ra ba kaming duha ni Nico ug Anika, kami ding tulod ay actually kaming tatlo matakaw talaga kami sa fruits and juice talaga. And ini-encourage ko rin talaga sila na kumain talaga ng sobrang maraming fruits guys kasi lalo na ito mga citrus fruits kasi uso nga dito ang sipon tsaka ubo para iwas din ba, 'di ba? Para meron tayong vitamin C sa katawan. And ito may potassium kasi ito apple, tapos ito ba saging, 'di ba? Yung mga saging guys, na ganito na siya Yung ganito Kaya ando na siya sa Havi Kirwa kay di naman gwapahon si Auntie Saging. Mao na Auntie Saging. Di naman kagwapahon. Basta dili kay gwapa guys, basta hindi maganda tinatapon talaga no. Pero di bali nang itapon nila. Tayo, bibilhin natin yan kahit na ganyan yung itsura ng saging na yan. Kasi sa Philippines, alala ko sa bangkiruhan, mga ganito man yung saging binibenta doon ng mga Sa ba, yung kanang mga stampil ko, bitaw? Warag maumaura man na sila na auntie, Pero gwapa pa kayo sila ilahan ng gilabay dito. Ang bas ilahan nga, yun ang gilabay nga. Makaon ba manintawan na, di manintawan na, itom gid ang color sa sulod. Kuan lang man na siya, ang iyaha lang, kuan ba, panit lang niya guys, warag nalambog lang gani siya. No, but gilabalaba po siguro nila butang-butang ng saging dito pero okay pa mo kay ning sagingan ni uy lami ibya kay inanaon og himuon bitong banana cake guys gikapoy og Tagalog as in Bisaya na lang gyud kani. Tapos dito guys a different kind of na naman nag-English na po. Ito guys is yung mga clementini, mga ket-ket man na sa ato yung nani no sa Philippines. 'Di ba mga ket-ket man yung nani sa ato sa Pilipinas guys. Kanang sa Chinese New Year ba, 'di ba? O mga lingin-lingin sa bagong tuig. Yan. Tapos ito, murag ambot. Malibog ko guys. Unsabay tawag ani sa ilaha. Sabi tinuod nga orange ani. Kining gamay, kining medium o kining dako. Kay diri sa Finland guys, ito sa Finland, ito talaga yung orange. Ito orange gapon. Ito orange gapon guys. Kay pareho man sila orange ng color pero iba-iba yung pangalan nila guys. Ito is Bruno, ambot Cordapia, kini si Inday ni siya. Ambot, unsay pangalan nila guys? Basta kay mga citrus fruits na sila guys, 'di ba? Iba lang yung kanilang itsura, iba-iba ang name, but they're all fruits. Diba all fruits? First time ko pala doon na kumuha ng flowers kasi sabi ko parang medyo okay pa naman itong si Auntie Flower doon. Kaya kinuha ko lang, tinanggal ko lang yung mga sira-sira niya guys. Yan okay pa naman 'di ba? O 'di ba para meron kami pang char-char XX aming lamesa kasi matagal-tagal na rin ako hindi bumibili talaga ng flowers guys. Parang 2 months na, mag 2 months na siguro ako na hindi bumibili. Not usually na bumibili talaga ako. Kapag feel ko lang na bumili, saka ako bumibili ng flowers. Pero today, since nakita ko yan doon sa Havi Kirwaka, doon sa waste food, kasi meron din silang mga non-edible items doon guys na pinamimigay. And isa nga yan na andoon, kaya kinuha ko na para meron kayong pang char-char XX sa aming lamesa. So yan lahat guys, these are all worth 10 euros. Wala na pala yung 8 euros sa mga hindi nakapanood ng dati kong video. Wala na pala yung 8 euros. Nag-increase na sila, it's 10 euros. Pero kahit na nag-increase sila ng 10 euros, it's still okay kasi sobrang dami pa rin pagkain na hindi ko pala napakita. Ito pala, meron palang lasagna dito guys na siya, valmisruwaka or yung ready-made na ba siya na food yung ilalagay na lang sa microwave. Tapos ito is paivan pasta. So dalawang klaseng pasta. Hindi pasta sa ipin guys ha, pasta. Basta pasta guys. Basta pasta. Ito is pangbabaon ko siguro ito. Pangbabaon ko ito. Kasi hindi ito pwedeng baunin ni Nico guys. Kasi sa forest wala mang microwave. So usually ang ginagawa ni Nico, tinapay lang talaga siya. And sa bahay talaga siya kumakain ng kanyang lunch. Para pagdating ni Anika galing ng school, sabay silang kakain. Actually ito, hanggang today lang ito, voy masa. Pero kahit pa hanggang today lang ito na
mag-expire siya. Bukas, hindi ito pwede kainin kasi expired na siya. Pero kahit pa ganun, hanggang today, pwede pa yan pang laman ng tiyan. Okay pa naman yan. And this is also lactose free. So, wala siyang lactose. So, sabi ko sa inyo dati, kapag merong ton, it means without. So, this is lactose free. Yan. Kasvis is vegetable lasagna. This is a vegetable lasagna. Pampadayat din. Hindi ay. Sa man isa. Kining isa is kana walko sipuli. Kanang kana sa tuas. Sa Bisaya pa guys. Ang kanang kana. That one. Iyan. Is ano. Dito sa Finland, kinakain yan. Kasi yung kana is manok yan. So, this is chicken and white onion na pasta. Yan di ba? Lamian kayo na guys. Sobrang dami naming pagkain. I hope I can share all of this to you. Kung man ito, sobrang mahal talaga kasi 10 euros lang siya. But, this will go a long way. This is enough for us for the entire week. Kasi itong karne, 2 araw ito, 2 araw. Mga tinapay pa, mga fruits. Yung last time pala na dinala ko na fruits sa work is naubos din talaga guys. So next time ito guys, pag hindi namin to naubos within 2 days, magdadala ako sa work para hindi talaga siya masayang. Sobrang dami ng pagkain, di ba guys? Ay napakasayang kasi dito sa Finland, tinatapon lang nila to. Pero ako, hanggat kaya ko at meron akong time na bumili doon sa Havikiruaka, bibili pa rin talaga ako kasi sobrang laking tipid talaga to sa amin. Go brekete. Everything go brekete. Tú tienes lo que quiero.